Sa iba pang balita, maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa ilang kandidatong lumabag umano sa umiral na campaign ban nitong nagdaang religious holiday. Ayon sa COMELEC, ilang local candidates din ang kanilang iimbestigahan dahil naman sa sinasabing pamimigay ng cash card na may lamang 2,000 piso na isang uri daw ng vote buying. Si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Ilang kandidato ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections dahil sa pangangampanya nitong Abril 17 at 18 na may umiiral na campaign ban. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, dahil hindi pisikal na nakapangampanya, ginamit ng mga ito ang kanilang social media account. Pangangampanya po hindi po kinakailangan kasi umiikot. May stage, nagkakakanta, nagsasasayaw. Pero alam niyo po, nung ginawa kasi ang batas na pinuprohibit ang pangangampanya ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, maaaring wala pang social media noong 1985. Pero ang sinabi po, bawal ang campaigning sa Monday, Thursday at Good Friday. Meron po dyan, nagkampanya gamit pa rin ang kanila pong social media accounts. Sa mga darating na araw, maglalabas ang poll body ng show cause order laban sa mga ito. Kinumpirma rin ni Garcia na may local candidate silang iniimbestigahan dahil sa alegasyon ng vote buying sa isang congressional candidate sa Quezon City. Nakarating aniya sa kanila ang sumbong ng pamimigay ng nasabing kandidato ng cash card na may lamang 2,000 piso. Cards yun, na may parang SIM card na nandun. Yun pala ay doon sa mga accredited na stores, pwedeng yun ang gamitin na ipambili o ipang-discount. So kahit na anong sabihin nila, yan po ay vote buying. Sa datos ng Committee on Contrabigay, nasa 119 na report na ng vote buying at pag-abuso sa state resources ang kanilang natanggap. Dumulog naman sa COMELEC ang mga kinatawa ng vendors party list para hilingin na ibasura ang petisyon na inihain laban sa kanila ng kontradaya na nais ipadiskwalipika at ipakansila ang kanilang registration. Pero giit ni Attorney Edward Gialogo, abogado ng vendors party list, mismong Korte Suprema ang nagsabi na hindi kailangan maging miyembro ng isang marginalized sector para kumatawan rito. Kung susundin din anya ang argumento ng kontradaya, mali rin ang inihain nitong petisyon. Inilunsad na rin ng COMELEC ang Random Manual Audit Committee. Mahalaga ito para masigurong tama ang resulta ng katatapos na halalan. Ang accuracy rate natin hindi bumababa, tumataas. Ibig sabihin, yung proseso po natin, yung mga balota po natin, nagsasabi ng totoo. Kung ano yung binoto ng tao, siya yung lumalabas sa election returns natin. Sa Random Manual Audit, pipili ng 762 na clustered precincts at isa naman mula sa overseas voting. Electronic ang selection process na ang sistemang gagamitin isa sa ilalim pa sa source code review. Ginagawang audit isang araw pagkatapos ng eleksyon. Sabi ng COMELEC, mula nang magsimula ang automated election sa bansa, laging 99.9% ang resulta ng random manual audit. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.